Bala kong magluto ng chow fan mga bi kasi marami akong natirang bahaw. Tapos may natirang hotdog din doon at saka may itlog tayo. So paghahalo-haluin natin, gawa tayo ng homemade version ng chow fan. But before tayo magluto, manguha muna tayo ng dahon na ibang sasahog natin. Tingnan itong mga dahon natin mga bio, yung mga talbos ng yung kamote, yung tanim natin kamote, hindi na siya nagdadahon ng maganda. Kaya siguro next week ay papalitan na natin to, tatanggalin natin para mataniman natin ng panibagong variety, ay panibagong tanim naman. So mayroon tayo dong seedlings ng spinach, baka yun ang ilagay natin o kaya naman ay pechay. Tingnan nyo. Ayan. Pero nagtatalbos pa naman siya ng mangilan-ngilan na yun yung mga kinukuha ko ngayon, yung bagong talbos niya kasi para mapakinabangan natin habang hindi pa siya kinakain ng uod or kung ano mang insekto ang kumakain dito. Meron pa naman tayong nakukuhang mga pang sahog-sahog natin. So ito yung mga gagamitin natin sa iluluto natin mga bi. Ito na yung gulay na kinuha natin kanina. Tapos ito yung bahaw, itlog, at saka garlic, at saka hotdog. So yung itlog natin, isang piraso lang yan bi. Pero pwede nyo dagdagan kung gusto nyo na maraming itlog. Miniluto rin tayong itlog mga bi. Kain na tayo mga bi. Ayan. So ito yung ating actually yung chow fan is para lang siyang fried rice na ginawa lang siyang mas healthy kasi meron siyang mga gulay. So maliban sa talbos ng kamote, pwede ring pampalit as gulay yung kangkong. Yung mga dahon ng kangkong. Tsaka yung dahon ng onions. Masarap din yun kapag nilagay nyo siya dito sa fried rice. Tapos nilagyan mo lang siya ng mga tulad yan, itlog o kaya kung ano mga leftovers nyo para mas maging healthy siya. May protein ka na, may gulay ka na, may carbo ka pa. Diba? Complete na siya. Kain tayo. Stay healthy mga bi.